ni Senator Alan at Senator Pia nagsalita na. Ako din ay nasurpresa at bakit namangha ang marami sa kanya at may nagsabi pang sana ganyan din si Senator Alan Cayetano. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Kapatid ni Senator Alan at Senator Pia nagsalita na at sinurpresa. Ang karamihan humirit na sana ganyan din ang kuya niya. Isang matapang at hindi inaasahang pahayag ang binitawan ng dating Taguig City Mayor at ngayon bagong itinalagang General Manager ng PDV4 na si Lino Cayetano sa kabila ng kanyang bagong pwesto sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nagbigay ito ng mensaheng yumanig sa tradisyonal na kultura ng politika sa bansa. Isang mensaheng direktang naka-address hindi lang sa lahat ng opisyal ng gobyerno kundi maging sa kanyang mga kilalang kapatid na senador na sina Senator Alan Peter Cayetano at Senator Pia Cayetano. Dahil dito marami ang nasurpresa at humanga sa kanyang prinsipyo habang ang ilang netizen naman ay hindi napigilang maghambing at magsabi na ganyan din sana ang kanyang kuya. Basahin pa natin ang ilan sa mga comments. The best Cayetano. I like this guy. Lino Cayetano, the good child. Ang layo ng ugali ni GM Lino Cayetano sa dalawang kapatid niya. Hindi makasarili. Humble niya. God bless sa iyo, sir. Bakit ganito ang mga comment ng mga netizens? Ito ang detalye sa likod ng pahayag na ngayon pinag-uusapan sa iba't ibang sulok ng bansa. Una, we are serving the Filipino people, not one person. Matapos italaga ni PBBM bilang bagong pinuno ng State-run Television Network PDV4, inasahan ng marami na ang magiging pahayag ni Lino Cayetano ay ang karaniwang linya ng pasasalamat at pangako ng absolute loyalty sa nag-upo sa kanya sa pwesto. Ngunit sinurpresa niya ang lahat nang ilatag niya ang kanyang tunay na panata sa bayan. Hayagan niyang sinabi, let's always just remember that we are serving the Filipino people. We are not serving one person. We are not serving an interest of any group. Pag natulog tayo, itanong natin sa sarili natin kung napagserbisyuhan ba natin yung mas nakararaming mga kababayan natin. Pakinggan pa natin siya. Let's always just remember that we are serving the Filipino people. We are not serving one person, we are not serving an interest of any group, we're serving the Filipino people. Yeah. Kahit ako ho sa PTV, yun yung mandato ko, serve the Filipino people. At wala hong sinabi sa akin ang ating Pangulo patungkol sa pagpapabor sa kahit anong politiko. Ang sinabi niya, ayusin para mapalapit ang PTV, mapalapit ang mga serbisyo ng gobyerno sa mas nakaraming Pilipino. So sa akin, not just to my brother and sister, but to all of us in government. Every day, pag natulog ho tayo, tanong natin sa sarili natin, napagserbisyohan ba natin yung mas nakararaming mga kababayan natin? Katagang ito ay binitawan niya bilang paalala sa kanyang mga kapatid na senador at sa lahat ng mga nasa kapangyarihan. Ipinahiwatig na nakababatang Cayetano ang katapatan ng isang lingkod bayan ay dapat laging nasa masang Pilipino at hindi sa isang makapangyarihang tao o interes ng isang partikular na grupo. Pangalawa, bakit namangha ang marami sa kanya? Bihira sa kasaysayan ng bansa na ang isang bagong tinalagang pinuno ng isang media network ng pamahalaan ay magsalita ng may ganitong uri ng kalayaan at prinsipyo. Namangha ang marami dahil hindi sip-sip sa kapangyarihan. Sa halip na maging sunod-sunuran sa pampulitikang agos, ipinakita niya na ang PDV4 sa ilalim ng kanyang pamumuno ay dapat magsilbi para sa katotohanan at sa kapakanan ng taong bayan, hindi bilang personal na makinarya ng sinuman. May tapang na paalalahanan ang pamilya. Ang pagbanggit niya sa kanyang mga kapatid na sina Senator Alan Peter Cayetano at Senator Pia Cayetano ay nagpapakita na para sa kanya mas matimbang ang tungkulin sa bayan kaysa sa pampulitikang interes ng sariling pamilya. Kasi isa ring challenge ngayon yung disinformation. Sobrang talamak kaya mga fake news ngayon. So ikaw being the head of this PTV4, how do you want to address? Alam ko may mga grupo-grupo na lalo na mga mainstream media, we're very much against ito mga fake news. That's a role that
that's a role that PTV wants to play. We want to play a big role in fighting misinformation. Oo. No, so something na gusto ko sanang gawin is to host all the networks. Ayun. Ako Kayo na ho, na- yung ikaw na mag-host to put mag-organize, everyone mag-initiate. together. Tama, oo. So how can we fight fake news? Okay. Ang fake news ho, hindi ho yan anti-free speech, hindi ho yan anti-vlogger. Marami sa mga kasama ho nating mga agresibong, mga sikat na vlogger, sila ang nagpapaliwanag at lumalaban sa fake news. So fake news can come from anywhere. It can come from organized groups, it can May come mga from political individuals, operators it na can sila come mismo. from political operators. Oo. At sa akin ho, pagdating ho sa mga usaping legal, pagdating sa usaping kaso, nandiyan naman ho ang DOJ, nandiyan na ho ang NBI, pero tayo may role din na pwede tayong gampanan sa media. We We can are be accountable. aggressive in outlining the facts. Tama. Even if the facts hurt sometimes, Yeah. kailangan agresibo ho tayo. So ako tingin ko isang bagay yun na it's a role that PTV can play, not just for government, pero for the Filipino people. Kasi ang role ho natin, mabigay rin ng tamang impormasyon sa mga kababayan natin. Lalo, pag panahon ho ng trahedya, pag panahon ho ng sakuna, minsan, sa kasamaang palad, dyan pa kumakalat ang fake news. Nakakalungkot. Pag Tama. meron hong gulo, bagyo, lindol, baha, Tama. information is so important. Ang sentimiento ng publiko, sana ganyan din ang kanyang kuya. Kasunod ng viral na pahayag na ito, mabilis na nag-react ang mga kritiko at obserbador sa politika. May mga nagsasabing sana ay maging ganito rin katatag ang paninindigan ng kanyang nakatatandang kapatid na si Senator Alan Peter Cayetano. Sa nakalipas na mga taon, madalas mapuna si Senator Alan sa kanyang pabago-bagong papolitikang alyansa. Mula sa pagiging kritiko patungong kaalyado ng iba't ibang administrasyon. Ayon sa ilang mga netizen, ang paalala ni Lino na huwag magsilbi sa iisang tao o grupo ay isang napapanahong wake-up call o paggising na dapat yakapin ng kanyang kapatid upang muling makuha ang buong tiwala ng publiko sa gitna ng nagbabagong ihip ng hangin sa Senado. Ang naging pahayag ni Lino Cayetano ay isang magandang paalala sa kahulugan ng public office is a public trust. Pakinggan pa natin siya. When I was mayor of the city of Taguig, I was mayor during the pandemic. And during the pandemic, nakita ko, pag isinantabi natin yung politika, pag hindi natin iniisip yung partido, yung politiko, hindi natin iniisip yung sinong susunod na presidente, sinong tatakbong senador, I saw extraordinary things accomplished by a group of mayors nang iniisip lang, paano mabubuhay? Paano ko Kasi mababangon COVID yung mga yan eh, kababayan pandemic, natin? di ba? Nagulat ho ako. I didn't have a close relationship with Mayor Vico Soto, pero naging partner ko. Hindi naman ako close kay Isko Moreno, pero naging partner ko. Yung Cayetano at Binay, hindi traditional na magkakampi, pero kay Mayor Abby, humingi ako advice, natututo ako. I became very close to Mayor Joy Belmonte, nagpapalitan kami ng best practice. Nung pandemic, sir, nakita ko, what's dragging us down as a country is politics. So ako ho, umiwas ho ako sa politika. And siguro if anything, I feel na baka masyado hong politicized yung ibang mga bagay. And siguro pagdating nga doon ako naiiba sa mga kapatid ko na sa akin ho, public service doesn't have to be politics. And I think yung perception ko of public service public. really changed during the pandemic. So ako ho, I will serve any president whose values align with mine. And when I see the president, when I hear the president, when I talk to the president, he's focused on results, hard work, and humility with public servants. And that's something I admire. Sa isang bansa kung saan ang mga alyansa sa politiko ay madalas na nakatali sa utang na loob o takot sa mas mataas na pinuno, ang boses ng isang opisyal na nagdedeklara ng kalayaan para sa kapakanan ng bayan ay isang magandang sinyalis. Ang hamon ngayon para kay Lino Cayetano ay ang isabuhay ang mga katagang ito sa loob ng PTV4. Ang hamon naman sa kanyang mga kapatid at iba pang mambabatas ay ang patunayan sa pamagitan ng gawa na ang kapakanan ng mas maraming Pilipino ang kanilang itinataguyod at hindi ang interes ng iilang paksyon. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoon Diyos. Colossus 3 verse 23. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Ipinapaalala sa atin ng banal na kasulatan ang pinakamataas na pamantayan ng paglilingkod sa buhay man, sa trabaho o sa pamahalaan kapag ang layunin natin ay magpalapad lamang ng papel o maglingkod para makuha ang pabor ng isang tao. Madali tayong makakagawa ng kompromiso at mawawala ng integridad. Ngunit kung ang ating paglilingkod ay nakatutok sa ating Panginoon Diyos at sa kabutihan ng kapwa, mananatili tayong tapat, matuwid at walang kinatatakutan. Mga kaibigan, napakaganda ng hamon ni Lino Cayetano. Sino ang pinaglilingkuran mo pagtulog mo sa gabi? Ang tanong na ito ay hindi lamang para sa mga politiko, kundi para sa ating lahat sa espiritual na aspeto ng ating buhay. Madalas ginagawa nating Panginoon ang ating mga trabaho, ang pera, ang opinyon ng ibang tao o ang sarili nating mga pangarap. Ngunit ang lahat ng tao at bagay sa mundong ito ay pwedeng magbago.
mag-iwan at mabigo. Mayroon lamang iisang Panginoon, kaibigan, na karapat-dapat sa ating buong katapatan at paglilingkod. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Kung ikaw ay pagod na sa pagpapasaya sa mundo at sa paglilingkod sa mga bagay na pansamantala, oras na upang isuko ang iyong buhay sa Kanya. Ang ating Panginoon Jesus ay namatay sa krus upang palayain ka sa kasalanan at bigyan ka ng tunay na layunin sa buhay. Tanggapin mo siya bilang iyong personal na Panginoon at tagapagligtas sa pamagitan ng panalangin ito. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, tagalikha ng langit at lupa, lumalapit po kami sa iyo na may mapagkumbabang puso. Inaamin po namin na madalas naming unahin ang maglingkod at magpalugod sa mga tao at sa mga bagay ng mundong ito na pansamantala lamang. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. O aming Panginoon Diyos, ikaw ang tunay na hari ng aming buhay. Ngayong araw na ito, tinatanggap po namin kayo bilang kaisa-isang Panginoon at personal na tagapagligtas. Isinusuko po namin ang aming puso, ang aming buong pamilya at ang aming kinabukasan. Turuan niyo po kaming mamuhay ng may integridad at maglingkod ng buong puso para sa iyong kalulatian at para sa kabutihan ng aming kapwa. Ipinapanalangin din po namin ang aming mga pinuno sa pamahalaan. Pagpalain niyo po si Lino Cayetano sa kanyang bagong tungkulin sa PTV4. Bigyan niyo po siya ng tapang at katarungan upang panatilihin ang kanyang prinsipyo. Gabayin niyo rin po sina Senator Alan Cayetano at Senator Pia at lahat ng opisyal ng aming bayan na laging unahin ang kapakanan ng mga naghihirap naming kababayan bago ang pansariling interes. Salamat po sa iyong pag-ibig at sa buhay na walang hanggan, at pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyong pong dakilang pag-ibig sa amin, at patnubahan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus na siya rin aming tagapagligtas. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF, at ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.